Hi, good evening to each and everyone. So this time, I'll be sharing to you the basic functions in Microsoft Excel. So here we go. No? So first thing that we are going to do, you have to open your Microsoft Excel. Okay, so lahat ba nakapag-open na ng Microsoft Excel? Ay, there you go. So ayan, nakapag-open na po tayo. Susundan niyo lang po ako ha, para sa mga basic functions ng ating Microsoft Excel. So ito po yung spreadsheet natin, ito yung worksheet natin, no? So sa worksheet na to, pwede tayong mag-add, no? Kung ng mga worksheet, ito lang plus. Idagdag nila, yan, plus. Nakapag-add ka na ng mga worksheets. So sa worksheet na to, i-rename ko basic function 1. So ano ba yung mga basic functions ng ating uh, Microsoft Excel? So bago tayo sa basic functions, again, ito yung File tab. Okay? So File, Home. Okay, sa Home tab na ito, yan, makikita nyo ang different groups, no? Groups of commands. Ito yung sa font, kung may babaguhin ka sa font, ito sa alignment, ito sa numberings, sa number. Okay. Ito sa style, ito sa sales, sa editing, sa analysis, sensitivity. Okay. Ito naman sa insert, okay. Ayan, nandyan yung tables, add-ins, charts, tours, sparkness, okay, sparklines, filters, links, and comments. Sa page layout, dito natin makikita yung mga themes, page setup, pag mayroon tayong i-adjust sa margin, sa orientation, and then scale to fit, and then sheet option, as well as arrange. Sa formulas, ito naman, okay, ayan. Sa function library, define names, formula auditing, calculation. Data tab, okay, dito natin makikita yung iba't ibang group of commands. Review, view, and help. So kung sakaling nangangailangan ka ng help sa paano maggamit ng ating Microsoft Excel, punta lang kayo ng help, then help, tapos i-search nyo lang kung ano yung kailangan yung gustong makita, no, sa ating Excel. Okay. So moving on, doon na tayo sa basic arithmetic functions, no? Siyempre, ano bang mayroon dyan na mga basic arithmetic functions sa ating Excel na ginagawa po natin, no? Ginagamit po natin. Siyempre, di mawala addition, subtraction, multiplication, what else? Division, okay, exponent. Ayan. Ano pa ba? So, okay? So, yun po. So, dito sa ating, sa mga cells na ito, okay? Take note ha, ito, ang tawag dito cells. Okay? Para ma-identify natin yung cells na to, ibig sabihin, itong cells na to nasa E3. Yan na, nandito, E3. Kung babaguhin ko naman, kung nandito ako naka-point, ito ay nasa J8. Okay? So, dito yung ating function. Dito natin nilalagay yung ating mga formula. Ang formula natin nagsimula palagi sa equal sign. Okay? Pwede na tayong dumiretso. Say for example, may ina-add tayo na number. So, equal sign 2 plus 2. Automatic yan. 4 ang sagot niyan. Okay? Pag may i-subtract tayo, equals 2 minus 2. 0 yan. Okay? So, kung mayroon tayong i-multiply, equals 2 times 2. Okay? That's 4. Pag division naman, so equals 2 divided by 2. Ayan, that's 1. Paano naman pag exponent? So, 2. Okay? Raised to the power of 2.
That's 4. Ay, sorry. I forgot the equal sign. Ibig sabihin, hindi kasi siya mag-compute pag walang equal sign yan. Okay? So, 4. Ganun po yung ano natin. Napakadali lang na, di ba? So, ang kasunod na gagawin po natin, siyempre, kung mayroong given data. Say, for example, A, B. Okay. So, ito yung ang mga given data natin is 10, what else? 5, 5, 8, 9. Okay, sa B, pagpalagay natin 3, 5, 6, 7, 4. Okay, so may lagyan natin siya ng border para makita natin. Tapos, i-center ko. Ayan. Palakihin ko ang font para mas makikita. Okay, yan. Kitang-kita na yan. Gawin kong Arial. Gawin kong bold. Lagyan ko siya ng okay. Ayan. So, ito yung given natin. So, pagpalagay lang natin for A, ito yung numbers for A. 10, 5, 5, 8, 9. For B, we have 3, 5, 6, 7, and 4. Kunyari, hanapin natin yung sum, no? Okay, yung sum. Okay. Ayan. We have hanapin natin yung sum. Ayan. So, unang paraan, no, para malaman natin yung sum ay yung katulad ng sinabi ko kanina. Okay, that's a first way. Lagyan natin din first way. Ayan. So, unang paraan po natin ay okay. Wait lang ha. Check ka na. Okay. So, ang unang paraan po natin ay so, kailangan may equal sign. Ito. Plus. Ito. Click mo lang. Okay. Yan equals. So, dyan, i-drag lang po natin yan dito sa gilid. No? I-drag lang natin pababa. Ayan. Automatic na yan. No? Na mag-ano. Tapos, palakihan ko na lang. Gawin kong 16. Tapos, Arial. Ayan. So, ito na yung sagot. Tapos, i-center ko lang din. Ayan. So, there you go. Yan na yung sagot. So, 10 plus 3, that's 13. 5 plus 5 is 10. 5 plus 6, 11, and so on and so forth. Another way sa pagkuha ng sum. Second way. Okay. Anong iba yung ibang paraan para makuha yung sum? So, unang gagawin natin, okay, kunin natin yung sum ng A at B. Okay. Another equal sign, tapos gumamit tayo ng sum function. So, sum function is sum, tapos open and close parentheses. So, open parentheses muna, tapos highlight lang natin si A and B. Ayan. So, after noon, close parentheses. Tapos, enter. Okay. Ayan po. Ayan. Okay. Yan yung another way para makuha natin yung sum. Diba? Napakadali lang. Questions?
Ayan. So, center ko ulit. Ayan. So, first way, ang ginawa ko dito, equals B9 plus C9. So, ito, pinag-add ko lang. Dito naman, gumamit ako ng sum function. So, equals sum B9, yung colon, ibig sabihin ng 2C9. So, simula dito, B9 to C9. Okay? To C9. Okay. B9 to C9. Then, ganun din. Pagdating na dito, that is B10 to C10. Then, ito ay B11 to C11. Ito ay B12, then C12. Ito ay B13 and C13. So, ganun lang po. Now, ganun kasimple pagkuha yung sum. Okay? So, another thing na pwede natin gawin ay yung sa minus. Kunyari, the same ano pa rin tayo. Kopyahin ko lang to copy, control C. Ayan. Kopyahin ko lang. Same pa rin na ano. Given. So, hanapin ko yung difference. Okay. Pag sinabi natin difference, ima-minus natin si A kay B. Okay? Difference. So, anong gagawin natin? Okay. Unang paraan po natin, okay, is i-minus lang. A minus ito, B, close parenthesis. Okay. Then enter. Ayun, ito na yung sagot. 10 minus 3 is equals to 7. Palakihan ko lang, gawin kong 16. Okay, sundan niyo lang po ako ha. Binagalan ko na ito eh. Ayan. Okay. So, yun lang po. 5 minus 5, 0. 5 minus 6, negative 1. 8 minus 7, 1. 9 minus 4, 5. May second way pa para hanapin natin ang difference. Tandaan po natin guys, there is no subtract function sa Excel. Kaya mano-manohin natin. Actually, ganyan. No? Minus ay equals B7 minus C17. Kung ano yung mina-minus, anong cell ang mina-minus natin. Okay? So, yun po yung sa difference. How about naman po kung gusto natin ng product. Okay? Pagpalagay natin the same given pa rin, pero ito gawin natin product na. So, since product yung hinahanap, this is multiplication. Okay. So, ang unang gagawin natin equals itong cell, okay, times itong cell. So, ito ay 30. I-drag ko lang. Ayan na yung sagot. 5 times 5, 25 times 6, 30. 8 times 7, 56. 9 times 4, 36. So, another way na gagawin po natin is yung another way na pwede natin gawin ito. First way to ha. So, ang ginawa natin dyan sa pinakauna, first way natin dyan, so, first way na ginawa natin dito ay, okay, B4 times C4. No? Pangalawang gawin po natin ay gagamit tayo ng product. Second way. Paano kukunin yung product? Okay. So, ang gawin natin, okay, equal sign,
Tapos, ay, sorry. Okay. So, ang gagawin natin, equals. So, gagamit tayo ng product function. Product, open parenthesis. Okay, itong dalawa. Close parenthesis. Ayun. Yan, parehas. Ayun. 16. Yan. So, napansin niyo na po, no? Ang ginagawa lang po natin, okay, dito, equals product, tapos ano yung cell ng kailangan natin i-multiply. Pero dito, diniretso natin equal B, hindi tayo gumamit ng product function. Pero nilagay lang natin dito, may nilagay tayo na operator, which is the multiplication operator. Another thing na pwede natin gawin, no, ay yung sa quotient. Sir, paano naman pag gusto naming malaman yung quotient? Pagpalagay pa rin natin, the same, no? The same. Kopyahin ko lang to. Para hindi, lagay natin sa taas para nakikita. Double click. So, gawin natin quotient. Okay. Burahin ko muna to. So, unang paraan, syempre, equals. Tapos, kunyari, ito yung ano natin. Ito yung ating dividend. And ito yung divisor natin. So, divided by 3. Okay. So, napapansin niyo. I-drag lang din natin. So, ito na yung sagot. Kung mayroong mga points, guys, pwede nating itong i-limit. Gawin mo lang, i-right click niyo lang na naka-highlight to. Tapos right click, format cells, number. Okay. Yan, limit natin into 2 decimal places. Excuse me. So, ang pangalawang paraan, ang gagawin natin ay, yan, ito na yung sagot natin, ha. Okay. So, ang ginawa natin, 10 divided by 3, that is, kung titingnan natin, okay, i-manual natin, that is 3.33. Okay. Ngayon, ang pangalawang paraan is gagamit tayo ng quotient function. So, equals quotient. Okay. Okay, so, ito, tapos comma, itong divisor natin. Tapos close parenthesis. Ayan. So, kung gagamit tayo ng quotient function, tandaan natin guys, it returns an integer value. Hindi niya isama yung point. Kaya yung makikita ninyo, ang integer value na 3, no? Ayan, kasi 10 divided by 3 is 3, remainder 1. Okay? 5 divided by 5 is 1, remainder 0. 5 divided by 6, this is 0. No? 0, remainder 6. 8 divided by 7, this is 1. And 9 divided by 4, this is 2. So it returns only an integral value. Pero the same, tama lang po yan. Ngayon, sir, gusto ko makita din yung remainder. No?
Sige, computein natin yung remainder. Gusto natin computein yung remainder. Gagamit tayo ng modulo operator. No? Modulo operator. Say for example, anuhin ko lang ha. So 10 modulo 3 no? Is equals to 1. Okay. Sir, bakit 10 modulo 3 equals to 1? 10 divided by 3 is 3, remainder 1. Yung percentage sign na yan, ang ibig sabihin na yan, modulo. Okay. Pero sa function dito, okay, ang function na gamitin natin equals mod. Modulo ang ibig sabihin yan. So, open parenthesis, ito, okay, no. Tapos, comma, this one. Close parenthesis. Ayun. Napapansin niyo. This is 1. So, ito na yung remainder. Okay. Ayan. Ayan. So, ito na yung remainder. Ayan po. No? Questions. So, sa remainder, ang gamit po natin na function is equals modulo, then the numerator, comma, the denominator. Or the dividend, comma, divisor. Sa quotient, ganun din. Ito yung equals. Tapos, kung saang cell po ito, divided by dito. Kuha tayo sa quotient. Kasunod ay yung sa power. Okay? Pagpalagay natin, ito pa rin, same ano natin. So ito yung number, ito yung power. Ano yung results? Okay. Ayan. So yan yung given natin, number 10, 5, 5, 8, 9. Okay. Power 3, 5, 6, 7, 8, 4. So ibig sabihin nito, 10 raised to the power of 3, 5 raised to the power of 5, 5 raised to the power of 6, 8 raised to the power of 7, 9 raised to the power of 4. So kung isa-isahin mo yan, matagal yan. No? So ang gagawin na lang po natin, gagamit tayo ng power sign o yung sa ano discussion ninyo, yung caret sign. No? So we have here, ang una muna natin gagawin, okay, so gawin lang yan. Tapos gamit tayo ng caret sign. Tapos nito. So definitely, ito ay maging 1,000. Kasi 10 raised to the power of 3, that is 10 times 10, 100 times 10, 1,000. So tama. So i-drag lang po natin para madali tayo. So yun na po, yung sagot. No? Ganun lang kadali. Another way, no? Second way para makuha natin yung the same result, no? Ay yung sa paggamit ng power. Okay. So, okay, first way, another way ay gagamit tayo ng ng function na power. Power, open parenthesis, this one, comma, this one, close parenthesis. Ayan. So, the same yung result kung mapapansin niyo po. So, the same yung result. Walang bago. Okay. So, again, ang ano po natin dyan, ang function na ginamit natin dito ay power. Okay. So, yan. Power, this one, to this one. Ganun, dito naman, gumamit lang tayo ng, okay, caret na sign.
Okay. So there you go. Pag walang tanong, ayan, diretso lang po tayo. Another example is, okay, remainder. Tapos na ako sa remainder eh. So kung walang tanong, diretso ako sa another na example. Okay, kung makikita niyo sa module. So, i-demo ko lang rin na nasa module. Ayan. So, sa module natin, mayroong score dyan. Okay. Gusto ko 16. Gusto ko aerial. So, pagpalagay natin score to. Score. Ayan. So, ang score ay 80, 75, 74, 74, 190. So, ito po yung score. So, gawin ko lang, igigitna ko. Yan. Para ma-emphasize, i-highlight ko. Lagyan ko ng ito. Okay. So, ito po yung score. Ang gagawin ko lang ay hahanapin ko yung sum. Hahanapin ko yung average. Average or mean. Aberrant count. Max. Min. Okay. Ano pa? Median. Mode. So, i-format ko muna aerials. Tapos, ayan. Okay. So, ito yung mga hahanapin ko. Okay. So, ayan. So, lagyan ko ng scale para maano ko, okay. So, in this case, ayan. Ayan. So, ang gagawin ko, kunyari, paano natin makuha yung sum? So, equals sum, tapos highlight lang, close parenthesis. Ito na po yung ating sum. Okay. Average or mean, okay, paano ba kinukuha yung average? So, yung total divided by kung ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na. Okay. Or pwede nating diretsahin. Okay. Equal sign, average. Tapos, ayan. So, ito na po yung average. Count, ibibilangin lang yan. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kung count. So, equals count. Ayan. Highlight natin ulit. Close parenthesis. Ayan. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paano naman pag
max. Sa max, hahanapin lang yung ano yung pinakamalaki sa score. So max. Ayan. Yung 100. Ang minimum naman, ginagamit para malaman natin kung ano yung minimum number in a given score. So min, 74. Ang median, hanapin yung kalahati, no? Yung, since 6 ito, ang median natin is, okay, gamit tayo ng median function, tapos ganun din, close parenthesis. 77.5. Bakit 77.5? Ganito kasi yan. So, ang pinakamaliit na score is 74. I-ordered list muna natin siya. 74, 75, 80, tapos 90, 100. Okay. So, ang median, ano yung kalahati natin dito? 75 at saka 80. Na? Ito, 75, 80. Ito yung gitna. So, i-add natin yung 75 plus 80. Yan. Ayan. Ito, plus 80. Ayan. 155. So, 155 divided by 2. So, ito po yung ating median. No? So, titingnan kung, okay, yan, lumabas. Median natin 77.5. 77.5. Ang mode, ito yung paulit-ulit. Anong number ang may paulit-ulit? So, 74. So, ang pagkuha ng mode equals mode, okay, ano, mode. Hindi yung modulo na, yan, mode. Tapos, ito. Okay, so 74. There you go. Napakadali lang, di ba? Okay. Ayan. So, ito na po yan ang ating, ulitin ko lang, pag home, mag-conditional, para maiba-iba man lang. Okay, yan pa rin. So, yan po, no? Yung paggamit natin ng mean, median, mode. Pagkuha natin ng average, pagkuha natin ng pag-count natin sa number of scores, pag-determine natin kung ano yung pinakamalaki sa given na score at pinakamaliit. Nakuha din natin yung median, pati yung mode. Okay? Next na natin, na i-demo ay yung sa, ayan, sa count. Excuse me. So, sa count, kunyari ang given natin, we have given numbers. Given. So, we have 14, 9. Okay. May space 22, 3, 1. Okay, ready. Let's space ulit 5, 5, 8, go. So ito yung given. So ilagay ko muna para sa lagyan ko ng kahon. Ayan, so gitna akong dalawa. Gawin kong aerial. Palakihan natin, gawing 16. Okay. So ito yung given na So gagamitan natin siya ng count.
Okay. So, first na gamitin natin na count dyan. Ayun, gusto nating mabilang yung sa given na to, yung number lang. Okay, ilan kaya yung cells, no, na may lamang number. Okay? So, ang gagamitin natin na formula ay count. Okay. So, count. Kasi sa count na to, malalaman niya kung ilan yung content na may number ang laman. Okay. Ayan, highlight lang. Tapos close. 7. 7 ba talaga? Tingnan natin. Bilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama. Okay, tama. So, ang gamit natin dyan ay count. Ayan, count. Next na gagawin natin ay bibilangin natin ang lahat ng cells na may lamang number o characters. So, tingnan natin ilan ba yung may cells na may lamang number at characters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11. So, there you go. So, ang gagamitin natin dito ay count A. Okay, so we have here equals count A. Yan, count A. Open parentheses. Tapos, highlight lang lahat. Close parentheses. Yan, 11. Di ba tama? So, ang ginamit natin dito is count A. Ang count A, ang ginagawa niya, binibilang niya yung lahat ng content, mapa number man or characters. Okay? Sunod na gagawin natin ay yung bibilangin yung blank. Siyempre, we have equal sign, count, blank. Ayan, may blank. Count, blank. Okay, open parenthesis. Ganon. So, ilan ba yung may blank lang sa given natin? Kung titingnan natin, mayroong dalawa. So, dapat 2 to. Okay. Okay, so tama. The answer is 2. Ang gamit natin dito is count, blank. Sunod ay yung dapat bibilangin natin, no? Bibilangin natin yung content depende sa siniset natin na condition. Example, gusto ko malaman yung kung ilan yung numbers na may greater than 5. Ayan. So, gamit tayo ng count if, so range, ayan. Tapos condition. So, lagay, so greater than 5. Ayun. So, 4. 4 ba talaga yung number na greater than 5? 1, 2, 3, 4. Yan. So, ito yung count if. Gumamit tayo ng count if kung gusto natin malaman yung kung ilan yung content base doon sa kung ano yung siniset natin na conditions. Okay? So, kung may katanungan pa dyan, dagdag ko po yung paggamit ng today and now. So, kunyari, kung i-type mo yung today function. Okay. Yan. So, magpa-prompt sa kung ano yung ating date ngayon. Okay. What if kung now? Okay, so it will prompt date and time. Sir, gusto kong malaman yung day lang ngayon. Okay, so d equals tapos today. Ayan. I-date pa rin sir eh. Gusto ko na yung ano lang, yung day ngayon.
So, i-right click mo lang, then format cell, punta ka sa custom, tapos D. Yan, 4 na D. So, kung mapansin mo, Sunday pa nga yan. Okay? So, ganun lang kasimple. Okay? Do you get it? So, next. Okay, so page 60 ata yan sa inyong module. Makikita ninyo. So, yung other functions. So, take up din natin yung other functions dito para mabigyan kayo ng idea. Na? Other functions. So, say for example, we have here X and Y. So, ang X, we have 12.5 negative 15.4. So we have negative 12.6. Okay. We have here, ano pa ba? Ilagay natin. 25.4. 58.2. Ayan. So we have another one. 24, 26, 29, 24, 52. Palakihan ko lang din. So, punta ako sa home. Gawin kong 16. Gawin kong Arial. So, gitna rin nakakapin. Ayan. Lagyan na natin ng. Okay, so, so, ang una kong gagawin ay kukunin ko yung absolute value ng X. So, I'm looking for absolute value. Absolute value of X. So, kung absolute value of X ang hinahanap ko, okay. Ano yung absolute value of X? So, lahat dapat positive lahat. So, ang gagamitin ko na function is abs. Tapos, ito yung X. Close parenthesis. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, wala nang negative dyan. Puro na positive. Nakukuha na natin yung positive absolute value. What if naman, kasunod na gawin natin is concat. Hindi, wag muna. So, ang gusto ko malaman kung positive or negative ba yung si X. Ayan. Di ba may positive, may negative tayo dyan. So, gusto ko malaman kung positive o negative ba si X. So, gagamit ako ng if to test. Gagamit tayo ng if to test if X is positive or negative. So, greater than 0. Yan. Positive. Else negative. So, ang gagawin lang dito, iti-test. No? So, we have equals. So, si X. Ayan. So, gagamit pala tayo ng if. If D5 is greater than 0. Okay, positive yan. Positive. Okay. Comma.
Okay, double quote, else negative. Double quote, close parenthesis. Ayan. Chine-check natin ngayon kung ito. So, ang x, no? X 12.5 positive, negative 0.15 or is negative. Yan, negative din to. Positive, positive. Okay? So, ganun lang. Ang sunod na gagawin natin, kung even ba siya o hindi. No? Ang i-test naman natin ngayon si y. No? I-test natin si y kung even ba o what. So, dito gagamit tayo ng is even. Si y ang i-test natin. Okay? So, ang function equals is even. Pasok lang natin si y. Pag even, true. Pag false, ibig sabihin add. Ayun. So, ang add lang naman dyan is 29. So, the rest are even. Meron ding is add. Ibig sabihin, i-test niya. Ito naman, kabaliktaran. So, si y pa rin ang gagawin natin. Okay. Is add ang gamit natin. So, is equals, is add. Ayan. So, baliktad lang yan. Okay. So, hindi naman po add ang 24, kaya false. False, false, true, false, false. No? Ang next na ilagay natin, try natin kung is number ba si y. I-check niya kung si y ay number or not. Okay. Pag is number, yes lang niya. True. So, gagamit ulit ako ng equal sign, tapos is number. Si y ulit ang i-test natin. So, lahat yan, true. Kasi, lahat naman sila number. Tandaan lang natin kung kung maglagay tayo ng iba, kunyari, ano na, y. Nag-false na po siya. Okay, nag-false na siya. So, balik natin siya, 26. Okay. Ano pa bang kailangan na malaman niya? Okay. Yung ano natin, concat. So, say for example, concat tayo ha. Okay. Concat natin concatenation, pagsamahin. So, concat x and y. Kung ganon, ibig sabihin pagsamahin lang yan si concat x and y. So, kung concat x, comma, y. Ayan. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. So, mapapansin nyo, guys, pinagsama lang, no? 12.52, 524. Okay? Iyan. Pinagsama lang yan. So, para malagyan natin ng ano, pwede naman magdagdag kayo ng ano dyan, space. Para para ma-determine lang, ay sorry, dapat may comma. Ayan. Nako-concat na. Okay? Ayan. Pero ang concat, kunyari sa iba't ibang field, name at saka last name, doon natin siya pwedeng gamitin. Kaya, kunyari, last name ay, tapos, first name, tapos, pagpalagay natin ang value, last name, Calapan, first name, Rodrigo.
So, magandang i-concat natin, no? Itong dalawa para magsama. So, we have equals, concat. Okay, ito muna. Tapos, lagyan natin ng space, comma. Tapos, ito. So, yun. Nakuha na. Rodrigo Calapan. Okay, so concat G13, F13. So, another pwede natin paraan, itong last name, okay? So, baka minsan kasi, Muntinlupa City. 'Di ba kung since lugar to dapat proper nouns, magsimula siya ng malaking letra M, no? So, ang gawin na lang natin, pwede naman tayong gumamit ng function para maging proper case na siya. So, proper ang gamit natin. Tapos, ayun. So, napapansin niyo na ngayon, si M naging uppercase, pati si city. Yan po yan si proper. So, another pa ba na kailangan ninyong tandaan? So, value ni pi. So, ganito lang yan. Pi function. That's 3.14, 15, 16. So, yan yung value ni pi. Okay. What else? Square root, no? Sir, paano ko malaman yung makuha yung square root, no? Okay. So, square root of 81. So, is QRT. Lagay natin 81. Automatic 9 to. Yan. So, what if kung, sir, gusto ko makuha ito. Ito. 25. Maraming data. 255. 4. 1,024. Ayan. So, itong square root nitong given data na to. So, ang gawin na natin is yan, equals is QRT. Tapos, ito. Then, enter. So, ito na yung square root. So, square root of 25 is 5. Square root of 255 is 15. 254, ganun din. 1,024, 32. Okay. What if kung gusto niyong i-limit yung number of decimal point, katulad nitong pi. Right-click mo lang, tapos format, number, then limit to 2 decimal points. Okay, naging ano na siya, 2 decimal point. Pwede ring i-limit mo siya into 4. Okay. Ayan. 3.14, 16. Questions? Okay. Sa exponential function, a raised to 1. Okay. Gusto niyo malaman yung value ni a raised to 1. Okay. Ayan. So, that is equals AXP 1. Definitely nasa 2 point something ito. Ayan, 2.71. If we are looking for a raised to 1. So, I think I already added all mga iba't iba na mga functions, no? So, I hope guys that you gain or that you learn something from me from this demonstration. So, that's all. Thank you. And again, do not forget to subscribe my channel and hit the bell button. Thank you and good evening.